The next part pala is a persuasive speech from a very able, intelligent, former spokesperson of our former president, Rodrigo Roa Duterte, who's going to give us a speech addressing the crowd, what he feels about what's happening. Not political, I hope. Too political. It's always connected. It's always connected. Ladies and gentlemen, it is our honor. Please give a round of applause to Attorney Harry Roque. Thank you, Attorney. Magandang gabi po sa inyong lahat. At unang-una po, maraming salamat po. Dahil bagamat isang buwan nang nakalipas, fresh pa rin po ang sakit ng ating mga damdamin sa ginawa nila sa mahal nating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung nanonood po kayo dun sa aking mga vlog, ang sabi ko, tumatamis ata ang mangga. Dahil nakita naman natin kung anong nangyari sa Senado. Nadidetalye na kung paano nila pinagplanuhan taon ng binilang para makidnap at mawala bilang tinik sa kanilang mga plano na magkaroon na naman ng Marcos forever. Sabi nila, huwag daw ako magpolitika. Dadasal na lang ako mamaya para po mabawi yung aking mga political na sasabihin. Pero hindi po dapat maghupa ang sakit ng ating mga loob. Dahil ang ginawa po nila, hindi lang po nila kinidnap ang pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng ating bayan. Linabag po nila ang soberenya ng ating bayan. Linabag po nila ang jurisdiksyon ng ating mga hukuman. Binawaliwala nila ang pagiging malayang bansa natin. Binaliwala nila ang tinatawag natin na rule of law. Ano kaya ang mangyayari kung kidnapin din natin sila pagdating ng panahon para mapaalis sa Pilipinas at mapakulong at mahatulan ng mga dayuhan? Golden rule lang po yan. Minsan na silang napalayas sa ilang bayan natin. Ngayon, ang ginanti nila, pinalayas din nila ang ating pinakamamahal na Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaiba, nang pinalayas sila sa Pilipinas, kinasuklaman sila, sinusuka sila. Samantalang ang Presidente Duterte, hanggang ngayon, iniiyakan ng marami dahil naririto ngayon sa isang dayuhang lugar. Hinuhusgahan ng mga dayuhan na alam natin na pinakaayaw mangyari ng ating mahal na Presidente. Huwag po tayong makakalimot. Huwag tayong magpatawad. Dahil yan po talaga ang ating pagkakamali. Nung minsan, nagpatawad tayo, walang nakulong sa kanila, sa kabila ng pagnanakaw, sa kabila ng pagpapatay, sa kabila ng paglalabag ng karapatang pantao. Ang nangyari, dahil tayo'y nagpatawad, umulit ang kasaysayan, mas mabangis pa. Dahil alam nyo naman po na ngayon, sa ilalim ng administrasyon ng Marcos Jr., pinakamatinding kahirapan sa Pilipinas. Tama. Lantaran ang kriminalidad. Yes. Nawala ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Tama. Lumakas ang mga terorista, ang komunista, CPP, NPA. Tama. Kapit-bisig pa ngayon ng Kongreso. Nawala ang ating kalayaan ng malayang pananalita. Yes. Tama. Kinukulong ang mga vloggers. Yes. No contempt. At kinukontempt ang mga gaya ni Harry Roque. Sabi nila, ako daw ay magpapabagsak ng gobyerno. Umanhin niyo po. Dahil kung kaya ko lang gawin yan, ginawa ko na po yan. Yes. Dahil hindi na po natin maatim ang paghihirap ng sambayanan sa ilalim ng Marcos Jr. Tama. Patuwarin niyo po ako na hindi ko nagawa ng pabagsakin ng gobyernong yan. Dahil ako po ay nag-iisa lamang, walang armas, ordinaryong mamamayan. Pero darating po ang panahon
magsasama-sama muli ang mga Pilipino. Iparirinig ang boses sa buong mundo. Isusuka na naman ang hindi marunong magsilbi sa inang bayan. Yes. Ang tanong ko, kayo dyan sa Pilipinas, hanggang kailan kayo mag-aantay? Hanggang kailan kayo magpapasensya? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Nasaan ang hukbong sandatahan? Nasa saligang batas, kayo ang protektor. Yes. Hindi pa ba kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan ngayon? Ang Presidente Duterte na inako ang lahat ng binibintang sa kasundaluhan. Dahilan kuya kung bakit siya ngayon nakakulong. Pinakulong sa dayuhang bayan. Hindi ba kinakailangan ni Presidente Duterte ng inyong mga proteksyon, mga kasundaluhan at kapulisan? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang wala ng Pilipinas? Ang nagbubuhay na lang po sa Pilipinas, kayong mga OFW. Yes. Dahil sa inyong mga padala, sa inyong mga mahal sa buhay. Wala na pong industriya. Ang yumayaman, mga cronies na lang ni Marcos Jr. Tama. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kaya nga po ang aking pakiusap, kayong mga naririto sa Europa, bukas po ang inyong mga mata kung anong dapat na ginagawa ng gobyerno. Dito po sa Europa, libre ang gamot, libre ang paggamot. Yes. Sinulong na po natin ang batas na yan dahil yan ay naranasan ko na nung ako estudyante sa Inglaterra. Anong ginawa nila? Kinukurakot po nila ang salapi na nakalaan para sa mahihirap na kababayan natin. Sinulong po natin ang batas yan dahil nais nating maramdaman kung ano ang karanasan dito mga Pilipino sa Europe na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan. Anong ginawa nila? Linamon nila ang salapi na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Buhaya sila. Muli, hanggang kailan tayong magtsatsaga? Hanggang kailan tayo mananahimik? Mag-aantay pa ba tayo ng marami pang digong ang kanilang ipapakidnap at ipakukulong sa mga dayuhang lugar? Kailan tayo magkakaisa? At yan po ang pakiusap ko sa inyong mga Pilipino naririto. Kayo ang dapat magdala ng mabuting balita na posible na ang gobyerno manilbihan sa taong bayan, na posible ang buwis na galing sa ating pawis at sa hirap po pwedeng magbigay ng libreng gamot at paggamot, libreng edukasyon at hindi napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot ng mga buhaya. Kanina lang po, may hinatid ako sa airport na aking pinsan. Meron daw congressman namimili ng 2 bahay sa Vancouver dahil ang dami raw perang binigay ni Tambaluslos kapalit ng impeachment ni BP Sara. Kayong mga congressman, wala na ba kayong mga konsyensya? Mga buhaya yun. Paano nyo pinapakain sa inyong mga anak ang salapi na galing sa nakaw?